malinaw naman po sa pangyayari diyan sa Kongreso na hindi lang nila pinakulong ang di umano ay nagkakalat na fake news na sa totoo ay tanong lamang. Wala namang masama magtanong dahil kinakailangan naman bigla ng kumpirmasyon. Oo o hindi na 1.8 billion ng travel expenses pero pinakulong na isang linggo. Pero ang malinaw po, meron ng resolution na humihingi sa NTC na suspendihin ang prangkisa ng SMNI at ngayon meron pang hiwalay na resolusyon na nagre-revoke ng ganyang prangkisa. So, bakit kaya nila pre-revoke ang prangkisa ng SMNI? Kundi ako nagkakamali, nung panahon ng eleksyon, tanging SMNI lang ang nagbigay ng oras para kay Presidente PBBM. Tanging SMNI lang ang nanindigan. Bakit ngayon tatanggalin nilang prangkisa? Siguro hindi nila naintindihan kung gaano kaimportante naging papel ni SMNI, lalong-lalo na sa presidential debate. Yung presidential debate, doon napakita ni PBBM ang kanyang kakayahan bilang isang kandidato para presidente. Nakalimutan na nila yan. Nakalimutan na nila na hindi nga pumunta sa kahit anong debate si PBBM except sa debate ng SMNI dahil alam niya na patas ang SMNI. So nakakalungkot po na yung kaisa-isang istasyon na nakipagtulungan kay PBBM para maging matagumpay sa eleksyon ay ngayon nais pasara ng presidential casing. Sana wag naman po. Kayo po, agree ba kayo na yung kaisa-isahang tumulong kay PBBM na istasyon dapat ipasara? Ay, hindi po dapat yan, di ba? Ewan ko ba kung ako'y nagkakamali, pero sa tingin ko, dapat pang tulungan lumago ang SMNI kesa ipasara. Pero ganyan po talaga ang politika. Pag nagkaroon ng ambisyon, lahat ng hindi sasang-ayon sa ambisyon ng isang tao, yoyorakan. Nakakalungkot po. Kasi in the first place, napakaaga pa po mamulitika. At ang sa akin naman po, dapat po tayo mag-aspire sa political position, hindi po sa pamamagitan ng pagsasara sa mga pumupula sa atin, kundi ipakita ang ating kakayahan. Dahil na naman po ang gusto makita ng taong bayan, anong kakayahan mo para maging presidente, para maging pinakamataas na naglilingkod sa bayan. So, kung talagang tutuluyan po nilang SMNI, Pilipinas, sana po ipadinig ninyo ang boses ninyo na kung paano ninyo binigyan ng mandato, 32 million si BP Sara, 31 million si PBBM, yung mandato na yan ay dahil tumulong ang SMNI. Sana po magsalita tayong lahat at iparinig natin ang boses sa Kongreso na hindi naman po pwede na personal lang na ambisyon ng isang tao ang poprotektahan ng institusyon na tinatawag na Kamara de Representante ng Taong Bayan.